Welcome to Donmar TV News Channel. Hindi nyo ba na matanggap sa Republika ng Pilipinas na majority of the people, 67% sa survey, 15% lang ang sakay Nanay Lene ninyo? Ganon ba yung gusto ninyo? Akala ko ba gawin ninyong makulay ang bukas ng Pilipinas, tapos nangangaway kayo? Okay? Di ba akala ko ba disente kayong supporter? Bakit ang ginagawa ninyo, mangbastos kayo sa lahat ng mga supporters ni BBM? Tapos nagtatawa kayo? Hindi nyo ba na-realize sarili nyong pinagtatawanan ninyo? Tapos dagdag pa kayo sa views ng mga vlogger ni BBM? Sa bagay, wala naman kayong account na tunay. Paano? Kung halimbawa, may account kayo na tunay, hindi nyo man kaya kung ano yung ginagawa ko. Sa totoo lang, hindi nyo kaya. Hanap na hanap kayo ng plataforma ni BBM. Ang tanong, boboto kayo kay BBM? Hindi man, di ba? Secret ang plataforma ni BBM. That's why I calling the millions of New Pink Army. I challenge. Icha-challenge ko yung sarili kung hindi ako mang-block. Ako, araw-araw, ang iinis sa mga buhay ninyo. Ako ang magpaalala sa sambayanang Pilipino na hindi magiging presidente si Lene Robredo. Totoo! Hindi. Hindi magiging presidente yan. Magiging presidente yan kung idaan nila sa dayaan. Totoo lang. Kasi 800 viewers nakaintindi. Marami, libo-libo ang mga nanonood. 5, 6, 7, 8 lang kayo. Puro wala pang mukha. Trolls pa. Hindi alam nyo sa totoo. You must admit that you cannot defend Lene Robredo publicly. Yung sinasabi ninyong malinis. Kung malinis kayo, bakit hindi kayo pwede mag-vlog? Remember, sige, I challenge the priest, including the mga sister sa simbahan. Mag-vlog kayo, manghikayat. Tingnan mo, iyak-iyak pa nga si Chiripay Pikachu, wala ngang kwent. Timanti, di ba? Mangumbinsi kayo. Lahat ng mga nagpa-Facebook screening, screening. Manghikayat kayo, manghikayat. May nahikayat ba kayo? Diba? Manghikayat ba kayo? May nahikayat ba kayo? My gulay, Santissima Trinidad. Kayo ang mga supporter, manghikayat butuhin. Halos magmamakaawa. Tapos doon pa lang sa 20 sentiments, natamaan na kayo. Okay na, may baon ka dyan, ha? Sige, buksi. Wala? Wala, wag muna kay magbigay pa ako ng baon sa anak ko, ha? Kasi mag-aaral yung anak ko, secondary college. Di ba? Ganun lang. Okay lang? Di ba? Simple lang Simple lang yan, munting tinig ng ordinaryong Pilipino. Ngayon, sige, pagpalagay natin, maganda ito. Hala, lahat calling the millions of troll of Lene Robredo. Come here. Come to my live. Come to Papa. Come to my live. Araw-araw iinisin ko kayo. Araw-araw ko ipamulat sa taong bayan. Manalo o matalo. Hindi lang manalo ang kandidato ninyo. Kasi danger ang Republika ng Pilipinas. Ngayon, ganito yan. Ayaw namin ng puppet na leader. Ayaw namin ng leader na nakasalalay sa bendisyon ng simbahan na ang iba kabastusan na, hindi na Biblia ang ipinapangaral. Ayaw namin ng parang angat na pag binaliknad mo, parang tanga naman. Ayaw namin ng untouchable na leader. Ayaw namin ng leader na ini-endorso ng mga makakaliwang grupo. Ayaw namin ng leader na nang agaw ng boto sa mga Pilipino. Ayaw namin ng leader na gawing pink ang boto. Ayaw namin na hindi pa nakaupo sa gobyerno ang kanyang kasama magpa-file na ng kaso. Ayaw namin ng ganon. Ayaw naming magiging diktador. Kayo yung modern dictator. Ayaw namin sa kandidato na walang ibang ginawa kundi hayaan ang supporter niyang mag-cancel. Sa karami-raming eleksyon na nakita ko, simula nung bumoto ako dito sa Republika ng Pilipinas, ngayon pa lang na naging bastos ang karamihan, ang iilan sa mga Pilipino. Dahil po yan sa huwaran na example na pinakita ni Lene Robredo. Kaya kahit na ano pang gawin ninyo, hinding-hindi po namin siya iboboto.
Kung nagkataon man na hindi tumakbo si BBM, hindi pa rin makakatikim sa akin ng boto yung Santa Mama ninyo. Alam mo kung bakit? Wala siyang paninindigan, Doy. Wala siyang sariling prinsipyo. Nakadepende siya at magpakanlong siya sa simbahan Romano-Katoliko. Wala siyang ibang announcement para disiplinahin kayong mga bastos na mga supporters. Wala siyang ganong klase. Ang gusto namin, yung kandidato na kung saan sinasabi ninyong duwag, sinasabi ninyong magnanakaw, sinasabi ninyong anak ng diktador, sinasabi ninyong lahat-lahat, bobo, college dropout. Wala kayong magawa kasi alam mo kung bakit. Buo na ang aming puso at isipan na kay Bongbong Marcos at Inday Sara lang babangon muli ang bayan. Anong ginawa ng Vice President ninyo? Ng Vice President natin? Kontra sa gobyerno. Gamit ang laylayan ng demokrasya. Na kung tutuusin, sila ang sumisira sa demokrasya ng Republika ng Pilipinas. Alam mo kung bakit? Bakit magdemanda kayo sa grupo ninyo? Bakit may mga lawyer, based sa social media ang kumakalat? Kaya nga, I demand an explanation from the lawyer of Bepi Leni. Bakit ninyo ika-cancel, i-restrict, at i-threat ang mga tao na nag-observe kayo na legal counsel? Ano yun? Walang kwintang leader yun. Sa totoo lang, kay Bongbong Marcos, may narinig ba kayo na nakialam ang lawyer nila? May narinig ba kayo na paninira kay Bongbong Marcos? Ang kandidato ninyo ang nagiging instrumento kung bakit tayo ngayon nagkakaganito. Tandaan po ninyo yan. Tingnan ninyo, simula noon, nakaw. Hindi kayo nagsawa. Kaya kayo ang nagtanim ng katotohanan sa puso ng mga Pilipino na hindi kayo karapat-dapat makaupo sa Malacanang. Sa kayo na mga nanonood, na mga supporter, tanungin ko kayo, may naisip na ba kayo na kung ano ang mangyari, disgrasya ang Pilipinas, kasali ang kinabukasan ng mga kabataan ninyo at ng susunod na henerasyon? Kung ako dito, handa kong tawag nito sa Ilonggo, panginmatyan, handa kong itaya ang aking kahihiyan, ang aking dignidad, ang aking personalidad. Hindi ako natatakot husgahan ng tao, hindi ako natatakot na baliwalain yung prinsipyo ko, hindi ako natatakot na alipustahin ako ng tao dahil alam ko galing sa puso ang sinasabi ko. Sa inyo, ano? Mapagkampanya nyo ba si Leni? Si Isko Moreno? O sino ba yan? May guts ba kayo? Sige. Kayo mga nagsasabi sa akin dito na bobo kami, bobo ako, hala sige. Tanggap na namin yan. Sa inyo na yan. Kung ganyan lang man ang katalinuhan ninyo, sa inyo na yan. Mas pipiliin kong maging bobo kaysa mga nagsasabi sa akin na bobo na lutang naman. Ganun. But that's just the reason why. Kaya nga hindi ko kayo ginablock ngayon kasi maraming salamat. I encourage the anti-Marcos. I will let you comment negative against me. Alam mo kung bakit. The more na nang-alipusta kayo, bumirang po yan sa isang kandidato na sinusuportahan ninyo. Sige, duwag, kasi hindi nag-attend ng CNN report sa basura na debate. Oh my God, Santissima Trinidad. I am a teacher by profession. I encourage the Filipino people, share this live in order for them to realize that mayroong isang boses, tayo, nagkakaisang boses, nagkakaisang boses na hindi po papayag na kawin ang demokrasya. Alam mo, pag mangyari pa ito, we will personally, I will personally campaign to President Duterte. Kapag hindi pa mangyari kapag pagpatuloy pa itong mga usapin na ganito na may mga kandidato, mga rebelde na gustong pumasok sa gobyerno, isa ako sa mananawagan, in order that the election will not be pushed through, isa ako sa mananawagan that the President of the Republic will declare martial law and change the form of government kung rebelde lang man ang mamumuno sa bayan. Yan ang tandaan ninyo. You cannot get my brain. Kaya namin yang makiusap sa kung gusto nga namin, wala nang eleksyon eh. Kung gusto namin, wala nang eleksyon. But we are in democratic country. Gusto naming ituloy
ni President Duterte ang kanyang nasimulan. Me personally, I am in favor of martial law in order that this election will not be prosper, will not be realized. Yan ang hinihintay namin. Gumawa pa kayo ng gulo. Sige, guluhin pa ninyo. Papasukin pa ninyo yung mga NPA rebelde sa gobyerno. Kasi kaming mga natauhang mga Pilipino ay hindi po ako mag-aatubili na makipag-sigawan sa Pilipinas na mag-declared ng martial law para hindi kayo makaupo. Kasi alam mo kung bakit? Kung tutuusin lang, kontento na kami sa pamumuno ni President Duterte. Dito kami nakapagbigay ng pag-asa. Ako personally, hindi man perpekto. Hindi man perpekto, pero naniniwala kami. Gusto namin ang kandidatong ipagpatuloy ang nasimulan ni President Duterte. Anong sabi ninyo kapag manalo si Bongbong, aalis na kayo sa Pilipinas? Go on. Pero hindi kayo pinapaalis dahil Pilipino kayo. Irrational po yan. Ganun lang, di mo yung tingin nyo kay Bongbong Marcos eh. Pero sige, magpahalata kayo ng mga rebelde kayo kasi kami mismo na mga ordinaryong tao, munting tinig ng ordinaryong Filipino, will force President Duterte to declare martial law so that he can appoint the president. And there is what we call the prime minister in this country. Kaya hindi nyo bobo ang munting tinig ng ordinaryong Filipino? Hindi. Kung tutuusin, ayaw namin ng eleksyon. Ako personally, ayaw ko ng eleksyon because I admire and I want President Duterte continue his legacy. Pero dahil po sa term limit, okay, sige, ganito, mag-e-eleksyon tayo. Pero pinapasukan na ng mga NPA, pinapasukan na ng mga rebelde. Alam mo kung tutuusin, nagmamasid ang Pangulo. Hindi kami natatakot kahit mag-declare si President Duterte ng martial law because we are a law-abiding citizen. Kayo ang matakot dahil alam mo, kumakanlong kayo ng rebelde. Kumakanlong kayo ng against sa gobyerno. 'Di ba? Archin, Katipunan, sayang pa. Katipunan pa naman ang apelyido mo, tapos los-los ka. Los-los mo do, no? Archie Katipunan. Ganun lang. Akala ninyo matatakot ako mag-appeal sa presidente? 'Di ba? Simple lang naman na pakiusap yan sa mahal na Pangulo eh. Mag-observe ang mahal na Pangulo. Kung totoosing may mga kandidato sa pagka-presidente, tapos mga senador na pinipenetrate ng mga tawag nito, ng mga what we call this, rebelde, sinusuportahan ng mga komunista, sagutin nyo yan. Yan ang sabi ni Archin Katipunan, sino ka ba? Ako si Mr. Glenlee Fimangco Elorico. Ay amunting tinig ng ordinaryong Filipino. Ako lang ang pinapanood ng 801 viewers ngayon dito sa aking live. Ano nga ron ang gusto mo na isagot? Sabi ni Arnel Dionisio, ano daw pinaglalaban? Ang ipinaglalaban ko, sir, ang hindi mo kayang ipaglaban. Okay? So kung hindi mo naiintindihan, pwede mo namang patayin yung cellphone mo. Did you get my point? Pasensya ka. Hindi kami pinklawan, hindi kami dilawan. Hindi kami nagkakanlong ng komunista. Gusto namin dito ng unity, pero gusto ninyo, gusto ninyo ng gera. Hindi kami gera gamit ang armas dito. Prinsipyo lang tayo at paninindigan. Labanan ko kayo. Okay? Labanan ko kayo. Katipunan pa. Tanggalin mo yung word na katipunan. Hindi ka nakikipaglaban sa karapatan ng tao. Nakikipaglaban ka sa hindi mo alam kung ano yung pinaglalaban mo. Katipunan ka pa naman, sayang. Di ba mga katipunan, mga nationalistic person yan? Di ba mga makabayan yan? Ikaw lang ata yung naalam ko na katipunan na wala kang alam sa ipinaglalaban mo eh. Sa mga nagtatanong dito kung ano yung pinaglalaban ko, yan ang hindi nyo kayang ipaglaban, yan ang pinaglalaban ko. Ngayon, anong gusto ninyong marinig sa akin? Did you get my point? Pasok! Mamamayagpag ang munting tinig ng ordinaryong Filipino. Sa puntong ito, hindi kami titigil. Hanggat marunong kami. Maliban lang kung ipapatay ninyo ako. Hindi na ako pa makapagsalita. Hindi naman siguro umabot sa punto na yan. Akala ninyo mai-intimidate ninyo ako? How dare you? Hindi ko gagamitin ang pinag-aralan ko at hindi ko pinag-aaralan para lamang ma-intimidate ninyo, takutin ninyo ako. Hindi ninyo kaya ang munting tinig ng ordinaryong Filipino. Hindi lang ako. Pag magpatuloy ito, kaming taong bayan na makikiusap na walang eleksyon. Simple lang naman yan. Hala, sige, guluhin nyo ang eleksyon. Dayain ninyo ang eleksyon. Dayain yung eleksyon. Naghahanap kami ng isang kandidato sa pagkapangulo
senador at pangalawang pangulo na magpapatuloy ng ligasiya ni President Duterte. Kung wala man lang, di bakit pa tayo mag-eleksyon? We will force the President to declare martial law and appoint the President and put himself as Prime Minister. That is what we want. That is what we want. Kami ang apektado? No. Kayo ang apektado. Dahil alam mo kung bakit? Ang kandidato ninyo may mga personal vested interest. Huwag niyong gamitin ng demokrasya. Huwag niyong gamitin ng kalayaan. Kung hindi kayo nakakapagpalaya sa nakaraan na wala namang kabuluhan. Sinira nga ng inyong mga pagkikipaglaban dyan sa EDSA. Dapat kung hindi ba dapat nagkaroon ng EDSA, siguro mas mayaman pa tayo. Kahanay natin ang United Kingdom. Diba? Ganun lang kasimpol. Mayaman tayo eh. Pinagbintang, wasakin, ganito. That is no longer healthy politics. Akala ninyo, anong tingin nyo sa mga majority ng mga Pilipino? Baliw? O. Tandaan ninyo, hindi nyo man mapaupo. Sira kayo ng sira kay President, kay Bongbong Marcos. Remember, si Sara, sumusunod. Anak ni President Duterte yan. Makaarte ba kayo dyan? Sino ang may mantsa ng pagkaupo ng pagka-vice-presidente? Baka mamaya, baka hindi kayo nag-isip. Tira kayo ng tira, sira kayo ng sira kay BBM para hindi botohin. Hindi mo alam pag hindi botohin ng taong bayan, si Inday Sara ang magiging Pangulo ng Republika ng Pilipinas?